Hello and welcome back to Tito Dogs TV channels. Mabilis ang video lang to. Konting experiment lang kung ilan ang range na aabutin ng fully charged EV battery nitong Toyota Zenix. So, as of now, papakita ko sa inyo yung yung gauge natin. Okay. So 3 bars tayo ngayon. So ang fully charged nito is 8 bars. Then i-reset din natin yung odometer natin. Trip A, so 00 natin. Ang testing din natin is gaano katagal ma-full charge from 3 batteries. So first test is yon. Second test is gaano katagal or gaano kahaba ang range ng fully charged na EV battery. So kung ilang kilometers siya aabutin. So, naka eco mode tayo ngayon and nireset ko na yung trip natin. Siguro reset na lang din natin pati yung consumption. As of now, naka 16.9 kilometers per liter tayo. So mamaya na rin check din natin yan kung ilan yung magiging consumption. Try natin siya without aircon kasi syempre pag naka aircon, kumbaga consume battery. So try lang natin yung walang aircon. Siguro maybe next time try din natin siya with aircon naman. So pero for now try naman natin siyang without aircon since gabi naman ngayon. Dito tayo galing sa Antipolo area. So kung alam nyo to guys, pakita mo yung area. So kung alam nyo to, ayan dyan. So dito tayo sa may Kaulayaw, sa may Starbucks area magsa-start. Dito tayo banda magsa-start. Medyo flat pa to, then going down, tuloy-tuloy na yan na pababa. Na-try ko naman na to before, kaya niyang ma-full charge yung EV battery natin. So game, start na tayo ngayon. Sana medyo malinaw pa rin yung audio. Pero ngayon, pababa na tayo ngayon. So, naka 0.1 kilometers na tayo. Ang speed natin ngayon is around 35 kilometers. So yan, so pababa lang to. If nakikita nyo, nandito na tayo sa may Paddy's Point area sa Antipolo. So yan, papakita ko rin sa inyo. So yan, so makikita nyo dyan, nag-charge yung battery natin. Currently 4 bars na. So half charge na tayo. So rolling lang to. Speed natin ngayon is 40 kilometers per hour. Nakaka 0.9 kilometers na tayo and meron na tayong 5 bars. 5 bars na tayo, 5/8 bars na tayo sa EV battery natin. So sa 1 kilometer nakapag-increase tayo ng 2 bars coming from 3 bars originally. Nakaka 1.2 kilometers na tayo. Hindi ako masyadong umaapak sa gas. Nahayaan ko lang siyang rolling para tuloy-tuloy lang yung regenerative charging. Currently nasa 45 kilometers per hour ang takbo natin. Okay, so tumaas na ulit. So ngayon, we are at 6 bars, 6/8 EV battery ko. Pababa pa rin to guys. Nakaka 1.7 kilometers na tayo. Galing tayo sa 3 bars. And currently ngayon naka 6 bars na tayo. So 2 more bars bago tayo ma-full charge. So medyo matarik yung pababa. So yan. Medyo mas malakas makakuha ng energy kapag mas matarik. So ngayon nakaka 7 bars na tayo. 7/8 bars ang ating EV batteries. And we have 2.6 kilometers. So nakaka 2.6 kilometers na tayo na biyahe. Galing dun sa starting point natin. So puro pababa yan, puro pababa lang tayo. Okay, so mukhang full charge na tayo ngayon. Sa mga nagtatanong kung anong itsura ng full bar. So yan, so 2.8 kilometers and full charge na yung EV battery natin. So roughly, let's say sabihin na lang natin 3 kilometers. 3 kilometers na puro pababa. Hindi naman kailangan sobrang tarik, pero puro pababa lang na rolling. Mapu-full charge nyo na yung EV battery ng Toyota Zenix. So far full charge pa rin tayo ngayon and puro pababa pa rin. Pero syempre wala na mas tataas sa 8 bars. Okay, so nakaka 3.8 kilometers na tayo. And so far full bar pa rin tayo ngayon. Medyo
pa-flat na. Pero ano pa rin to, rolling pa rin tayo pababa. 4 kilometers na tayo ngayon. 4 kilometers and still full bar pa rin tayo. So ang current speed natin ngayon is nasa 50 kilometers per hour. Mamaya nga pala, pagdating natin doon sa stoplight, may stoplight kasi dyan bago dumating ng Marcos Highway, i-on natin yung EV mode. So mag EV mode lang tayo dito. So ito try natin siya kung hanggang saan yung range ng EV mode. And hanggang saan aabutin yung full charge na Toyota Zenix. So i-rolling ko lang to pababa. Make sure na full charge tayo pagdating sa Marcos Highway. So naka 5 kilometers na tayo. From saan tayo nag-start kanina is 5 kilometers na yung range natin. Okay. So galing dito sa stoplight, nakikita nyo dyan, full bar pa rin tayo and nakaka 5.1 kilometers ang takbo natin mula kanina. So turn on natin tong EV mode, turn. Okay yan. So naka-on na siya, EV mode. 0-0 natin yung trip B. So yan. So makikita natin kung ilang kilometers maglalast yung EV mode or yung full charge nitong Toyota Zenix. So ano pa tayo? Nasa stoplight pa tayo, 60 seconds. So yan. So okay. So 10 seconds na mag-go na tayo. And naka EV mode. Again, remind ko lang, naka EV mode tayo and naka eco mode din tayo ngayon. Alright, let's go. If I remember it correctly, magka-cut off yung EV mode kapag pag kumapa ka ng siguro more than 1/4 na apak. So automatic mag-off yung EV mode. So hindi natin gagawin yon. So pitik-pitik lang tayo sa gas pedal. As in, kung tama yung tansya ko, mga ano lang, ang apak lang natin is around mga 10%. 5 to 10% lang yung apak natin sa gas para lang tayo mag-roll forward. Full charge pa rin ngayon. 0.5 kilometers na yung natatakbo natin. Speed natin, ang tinatakbo ko is around 40 kilometers per 40 kilometers per hour. 0.7 kilometers na tayo ngayon and naka EV mode. Naka-activate pa rin yung EV mode natin. So wala tayong ginagamit na gas, full EV lang yung ginagamit natin ngayon. Segway lang. Alam ko naman, sasabihin ng ibang tao is mas matipid yung ibang hybrid cars like the BYD plug-in hybrids. Okay lang yun. Tanggap naman natin yan. Magkakaiba tayo ng make ng sasakyan, magkakaiba tayo ng design. So gusto ko lang patunayan dito kung ano yung capabilities nitong Toyota Zenix by using battery only. Okay, so naka full EV pa rin tayo, full EV mode pa rin tayo. Nakakabawas na tayo ng 1 bar mula sa 8 bars and nakaka 1.3 kilometers na ang 1.4 kilometers na ang range natin, ang tinakbo natin. Makikita nyo rin yung takbo ng eco charging area, yan dito. So, yan. Nasa eco area lang tayo. So far isang battery bar pa lang yung nababawas for 1.8 kilometers, on average 40 kilometers ang takbo without aircon to. By the way, without aircon, almost 2 kilometers and 1 battery bar pa lang yung nababawas natin. So tutuloy-tuloy ko lang tong video na to hanggang umandar yung yung gas engine natin. Kung hanggang saan yung maximum range ng EV battery. Sorry, medyo maingay, hindi tayo naka-aircon. 2.6 kilometers and 2 battery bar na yung nabawas natin. So 6 out of 8 na ang ating EV battery charge. At 2.8 kilometers na ang natatakbo natin from this stoplight. And again, ang average speed natin is 40 kilometers. Pasensya na sa mga mangbabash, sasabihin sobrang bagal ko mag-drive, pero syempre meron lang tayong ginagawang experiment. And hindi naman ako nagpo-cause ng traffic, so ano ko lang, disclaimer lang yan, disclaimer. So nakaka 3.1 kilometers na tayo and meron pa rin tayong 6 battery bars.
If tama ako, up to 3 bars ang minimum battery charge ni Toyota Zenix. Hindi ko alam kung ganon sa lahat ng hybrid na Toyotas, but for Toyota Zenix, ang na-observe ko dito is up to 3 bars ang minimum charge niya. Then if bumaba man below 3 bars, automatically mag-activate na yung engine, yung gas engine. Namatay na yung EV mode ng 3.8, pero hindi pa rin ako gumagamit ng gas. So antayin lang natin umabot sa 3 battery bars. So far nakaka-ano pa lang tayo, 3 bars. Meron pa tayong 5 bars remaining. So hindi ko na ma-on yung EV mode. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi pa naman nag-on yung engine so far. Okay, so nakaka 4.2 kilometers na tayo and 4 bars remaining na lang. So out of 4 bars, minimum yan is 3 bars. So meron na lang tayong 1 bar remaining before mag-activate yung gas engine natin. Tuloy-tuloy ko pa rin to until the time na mag-on na yung ano natin, yung gas engine natin. Side note lang guys, grabe yung ingay sa Metro Manila. So yung mga mahihilig dyan sa maiingay, please lang bumawas naman tayo sa noise pollution. So okay, anyway, 4.8 kilometers na tayo ngayon and meron na tayong natitirang 3 bars out of 8. Pero so far hindi pa rin nag-activate yung gas engine natin. 4.9 kilometers na tayo ngayon and hindi pa rin nag-activate yung gas engine natin. Pero 3 bars na lang, 3 bars. So if I'm correct, ito yung minimum. Pag bumaba below 3 bars, mag-activate na yung engine natin. Ayan na, okay. So yan, so again, kanina 5.1 or round it off 5 kilometers, umandar na yung gas engine natin. So yan yung itsura. Ngayon 3 bars na lang yan. And tignan natin yung kilometers per liter natin. Ang kilometers per liter natin na lalabas is based on computer lang kasi ni-reset ko to kanina, is 99.9 kilometers per liter. Oh my god. So di ba, sobrang tipid. Sobrang tipid. Syempre ngayon lang umandar yung ano natin, yung gas engine natin. So roughly 5 kilometers ang kayang abutin ng full EV battery natin. So yan, so makikita nyo dyan, 99.9 kilometers per liter ang consumption. Yun na yung simple ano natin, experiment natin sa about sa range ng EV batteries ng Toyota Zenix. At least 5 kilometers bago mag-activate yung engine, bago mag-charge yung gas engine, bago nyo i-charge yung EV batteries natin. Take note lang din, depende yan on how you drive. Ako kasi kanina, ang apa ko nga is around 5%, 10% maximum lang siguro. So, puro rolling lang ako. So, dun sa ibang mga nagsasabi na magastos yung Zenix nila, malakas sa gas, it really depends on how you drive. Hindi ko naman sinabing ideal yung pagdadrive ko kanina kasi syempre, baka yung iba napapagalan. Around 40 kilometers per hour lang yung takbo ko kanina. It's just enough para maka-overtake ako dun sa ibang mga sasakyan, pero hindi siya mabilis. Hindi siya mabilis pero hindi rin naman siya sobrang bagal. So yun, siguro pwede mong gawin around 40 to 45 kilometers na EV mode ka lang. Pero yun nga, I don't think aabot ka ng 60 kilometers na full EV. Siguro kung pababa pwede yan. Pero merong settings kasi itong si Toyota na yun nga, nagpa-cut off, nag-automatic cut off kapag ka masyado mong inapakan yung accelerator pedal, like more than 25% siguro, automatic mag-on na yung engine. And kapag ka yung may certain speed yan, I don't know if 60 kilometers and above, automatic mag-on na rin yung engine. So not really familiar. Baka sa mga ibang nakakaalam, share nyo rin sa comment section. So sana may natutunan kayo or tayo dito sa simple experiment na to. Very basic lang naman yon. So para dun sa mga ibang Zenix owners or dun sa mga ibang nagbabalak bumili ng Zenix, sana nakatulong tong ano natin, tong simple experiment na to. Again, gusto ko lang bigyan ng disclaimer. Ang Toyota Zenix is hindi sobrang tipid. Hindi siya sobrang tipid, pero
Yun nga, may ginawa na rin akong videos kung bakit nyo ito yung bibilin compared to other hybrid cars. Nasa sa inyo na yan, pero bibigyan ko kayo ng disclaimer. Huwag kayo masyado mag-expect like alam mo yun, like sobrang tipid ng consumption nitong kotse na to. Pero I would say compared to other gasoline engine cars, syempre dahil hybrid to, matipid siya ng gihapon. Next video ko guys is share ko nga pala sa inyo yung second PMS and yung medyo may konting konting pagbisita tayo sa casa, medyo may pinasikaso lang tayo dito sa kotse natin. Share ko rin yan sa inyo once natapos yun. Yun lang, so gagawa tayo ng video na yun. So pasensya na ako, medyo natagalan yung upload. Nagustuhan nyo tong video natin ngayon. So, thank you very much and maraming salamat sa mga nanood. And again, see you all sa next video natin. Peace!